Nagkaisa mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na kailangan na ng isang batas na siyang magbibigay kahulugan sa political dynasty. Ito ay sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ni senatorial candidate Erwin Tulfo kung saan nahaharap siya sa isang disqualification case dahil umano sa political dynasty kasama ang kanyang mga kapamilya. Sa isang press briefing bago ang kanilang grand rally dito sa Pasay City, sinabi ni Tulfo na wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng disqualification case laban sa kanya. Pero malinaw daw na kailangan pa ng enabling law para matudukan na ang usapin sa political dynasties. Kung si senatorial candidate Ping Lacson naman ang tatanungin, kailangan magsimula sa second degree ng pagiging magkamag-anak ang dapat pasok sa isang anti-dynasty law. Sinugundahan din ito ng senatorial candidate Benhur Abalos at sinabing pwede ring i-pattern ng isang anti-dynasty law sa mga umiiral na sa ibang bansa. Wala pong enabling law yung sinasabing batas na yan. Kailangan pong merong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Hanggang wala pa pong batas tayo, meron ho talagang ganito, may mangyayari ho ganito. Ngayon, may question, susuportahan definitely. Bakit ko hindi susuportahan? I guess lahat po kami susuportahan ho namin yun. That's for sure. Definition ko po ng dynasty, political dynasty, yung second degree of affinity or consanguinity. Meaning, ganyan yan eh. No? Lolo, anak, pamangkin, kapatid, yung mga ganyan. Whether legitimate or illegitimate. Yun ang aking panukalang batas. No? Samantala, sa unang grand rally ng alyansa sa Metro Manila na ginanap sa Cuneta Astrodome dito sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na solusyon ang kailangan ng bansa at hindi maaanghang na salita na wala namang katuturan. Nagpahaging din ang Pangulo ng kanyang sabihin na inaalam niya kung may nasabugan ba ng granada sa mga alyansa candidate bilang tugon sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat patayin ang ilang mga senador para makapasok ang mga kandidato ng PDP laban. Binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Samantala, nanindigan din ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kanilang tututukan ang kanilang mga magagawa sa bayan sa halip na magresulta o magaw-sagawa ng negative campaigning. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.